Eto na nga pala yung karugtong ng aking video at eto na rin yung aming pangalawang araw dito sa Bigan. Sa paggagayak ay pinauna ko na nga sila dahil ako naman ay mabilis lang kumilos. At noong makatapos na kaming lahat ay bumaba na nga kami para naman i-avail na nga yung aming libreng breakfast. At kapag usapang breakfast ay automatic nga dyan ang napakainit na kape. Pagkatapos naman namin kumain ay sunod naman naming pinuntahan ay eto nga ang bilihan ng mga pasalubong. At syempre ang bibili natin dyan ay yung mga ipinagmamalaki nila dito na longganisa at saka etong bagnet. Yung longganisa ay 170 pesos ang isang dosena at yun namang bagnet ay 650 ang isang kilo. At hindi ko na rin pinalampas etong pinipilahan na napakasarap na special bibingka at chicha corn. Pagkatapos naming bumili ng pasalubong ay wala na nga kaming papasyalan dito kaya naman bumalik na nga lang muna kami sa aming hotel. Inayos lang namin yung aming mga gamit pagkatapos ay nag-check out na rin kami dyan. At panay na nga ang tanong ng mga bata kung saan nga daw yung sunod naming pupuntahan dahil excited na nga daw sila. At etong sunod na pupuntahan namin ay isa rin ditong sikat na mga pasyalan. At paniguradong kapag nakita nga nitong aking dalawang pamangkin ay mas matutuwa nga sila. At para sigurado na hindi nga tayo maliligaw ay gumamit nga dyan si Daddy ng Waze. At makalipas naman ang 15 minutos ay eto nga at nandito na nga kami sa Baluarte. Walang mainit na panahon sa taong gustong gumala at pagkadating nga namin dito sa may entrance ay napakarami na nga ng tao. At meron silang sinusunod na package A at package B. Pero kami, ang kinuha namin dyan ay yung package B para nga lahat ay mapuntahan. 300 sa regular at 250 naman sa PWD at 5 years old to 10 years old. At ang mas maganda ay hindi ka na nga mahihirapan sa pamamasyal at may kasama na nga sa package na shuttle. Hindi katulad noong unang punta ko dito na nilalakad lang ang pamamasyal. At nandito pa lang kami sa bungad ay talaga namang nag-e-enjoy na nga ang lahat at kanya-kanya na nga kaming pakain ng mga hayop. At hindi naman halatang nag-e-enjoy na nga etong si Daddy sa pagbibigay ng pagkain dito sa camel. At nilaro-laro niya pa nga ito at tuwang-tuwa nga siya nung hinabol nga yung pagkain. At doon sa kinuhang package ni Ate Mayan ay meron nga pala siyang 6 na destinasyon. At dito nga sa unang destinasyon ay eto nga yung refinery at dito mo nga makikita yung mga gold. At isa nga ito sa mga paborito ko at nung makita ko nga itong frame ay parang gusto ko na nga itong iuwi. Meron ding napakalaking vault at gusto nga itong buksan ni Daddy at baka nga daw ang laman nito ay puro na lang ginto. Agaw pansin din etong napakagandang dining set na meron nga siyang nakaukit na layon. At habang pinagmamasdan ko nga itong napakagandang dining set, what if kung meron ako nito sa loob ng aking bahay? At pagkalabas naman namin ay muli ngang nag-registered etong si Ate Mayan para naman sa susunod na destinasyon. At hindi ka talaga mapapagod dahil nga sa meron nga silang shuttle kaya naman pagkadating nga namin dito sa Safari Gallery ay dito ko na nga nakita na tuwang-tuwa nga yung mga kasama kong pamangkin at pati na nga rin yung aking kapatid. Palibhasa nga ay mga first time lang nilang nakapunta dito at tuwang-tuwa ako na pinagmamasdan sila habang pinapanood nga nila etong mga nanditong hayop. At minsan nga ay tinatawag nila yung hayop pero hindi naman yun yung kanilang mga pangalan. Kagaya na lang noong makita nila yung zebra na ang tawag nga nila ay giraffe. At ang mas maganda pa kahit nga magtagal ka dito sa loob ay hindi ka nga maiinitan dahil ito nga ay aircon. At sabi ko nga sa aking mga pamangkin ay hindi na nga nila kailangan ng mag-field trip at para na rin silang nakapag-field trip nitong mga time na ito. At sa pang-apat naming destinasyon ay dito nga yan sa mga usa at tuwang-tuwa nga kami dyan dahil nasa shuttle pa lamang kami ay sinalubong na agad kami at humihingi na nga ng pagkain. At kung mapapansin nyo nga kami dyan ay talaga namang kagulo na nga ang aming lahi. Dahil pag nakita nila na meron ka ngang hawak na damo ay lalapitan ka nga nila. Kaya noong una na nakita nga nila na meron nga kaming hawak na mga damo ay talaga namang hinahabol nga kami at hindi pa nga namin alam na ganito sila kababait. Sobrang tatalino rin nila at kapag alam nga nila na pinulot lang yung damo ay hindi nga nila kinakain. At isa rin talaga sa na-enjoy namin dito ay eto nga ang pagpapakain
magpakain ng usa. Pagdating naman dito sa mga crocodile ay bumili nga si Ate Maya ng 4 na peraso ng liig ng manok at itatry nga namin kung papaano nga ang magpakain ng mga crocodile. Unang nagpakain si Ate Mayan at kaagad nga itong sinunggaban at pagkatapos niya ay ako naman ang sumunod. At ang ginawa ko nga dyan ay hindi ko nga muna ipinaabot at nilaro-laro ko pa nga ang pagbibigay sa kanya ng pagkain. At kahit nga medyo mataas pa nga yung pagkain ay nagulat nga ako dyan at naabot niya nga kaagad. Pero habang inunguya nga niya ay nabitawan niya kaya naman itinaas ko nga uli at pagkatapos ay muli niya nga sinunggaban hanggang sa matanggal nga doon sa pagkakatali. Sobrang nakakakaba kaya naman hindi ko nga mapigilan na hindi nga mapatili. Pagkatapos namin sa crocodile ay inihatid na nga kami ng aming shuttle dito sa may entrance. Mag-aalauna ay medya na nga yan ng hapon at talaga namang mas tumitindi pa nga yung init. Nagpicture lang kami ni Daddy at pagkatapos ay lumabas na rin kami. At sana sa mga susunod na pagpunta namin dito ay maisama ko na yung aking mga kapatid pati na nga rin si nanay ko. Pagkalipas ng 1 oras naming pagbibiyahe ay nandito na nga kami sa Bantay at sa mga oras na ito ay hindi pa nga kami nanananghalian. At habang nasa daan kami dyan, ang sabi ko nga kay Ate Mayan ay mag-google nga siya ng mga resto at doon na nga lang kami kakain. At ang napili nga ni Ate Mayan na restaurant ay dito nga lang yan sa Mira Hills at along the highway lang din. Ang gusto ko nga sanang ulamin dyan ay yung sinigang na bagnet kaya lang ay not available naman sa mga oras na yan kaya naman kung ano-ano na nga lang din ang aming in-order at medyo nagugutom na nga kami. Pagkatapos namin kumain ay medyo mahaba-haba na namang biyahe ang aming lalakbayin bago nga namin marating ang Maynila. At naaawa na naman ako doon sa aking pamangking babae at namumroblema na naman sa kanyang sarili. Dahil iniisip na naman niya na mahihilo na naman siya sa biyahe kaya naman ang sabi ko nga sa kanya ay matulog na lang sila sa sasakyan para hindi nga niya maramdaman ang pagkahilo. At habang nasa biyahe nga kami dyan, pagdating nga dito sa La Union ay bumuhos nga ang napakalakas na ulan at halos hindi na nga namin makita ang daan. At sa lakas ng ulan ay halos 40 na lang ang takbo ni Daddy. At sa loob ng 11 oras naming pagbibiyahe ay eto nga at nakarating na nga kami dito sa Maynila. At kung natapos mo ang video na to, paki-comment kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating ang video na to.